Sandra's POV. Mabigat ang pakiramdam ni Sandra nang magising siya. Unti-unti niyang iminulat ang talukap ng kanyang mata at napakunot noon ng mabatid na iba ang kulay ng kisame. It looks like she was staring a simple house ceiling. Iba sa kisame ng kwarto niya sa mansyon ni Enrique. Bumalikwas siya ng bangon at napatingin sa nakabukas na bintana. The salty wind greeted her face, plus the sounds of waves indicates she was on a beach house right now. Dali-dali siyang tumakbo palabas at sinipat ang kapaligiran. She was right. She was on a beach. But the cruel part is, it was an island out of nowhere. Purong karagatan lang ang naroon at ang kanyang kinaroroonan lang ang tanging islang makikita. Hindi to pwedeng mangyari. Was she being kidnapped? Mabilis niyang inalala ang nangyari bago siya nawalan ng malay. She saw Enrique before she passed out. Glad you're awake now. Agapi mo. Ani ng baritonong boses. Agad siyang napalingon and there she saw Enrique, looking hot with his white beach long sleeves na pinaresa ng brown jeans na nakatupi. She should hate him right now at hindi niya dapat pinupuna ang kagwapuhan nito. Nasaan tayo? What kind of place is this? Tanong niya at pinaningkitan ng mata ang lalaki. Sa isang lugar, malayo sa mga taong gustong ilayo ka sa akin. Sagutin mo ko ng maayos, Enrique. Nasaan tayo ngayon? Mabilis namang ngumisi ang lalaki. Nasa isla tayo ng pagmamay-ari ko, located in Greece. Greece? Gulat niyang tanong at muling nilinga ang paligid. Oh my God, ang layo niya sa Pilipinas kung ganon. How is she supposed to go home now? Hindi niya kayang languyin ang napakalawak na karagatan. Dahil bago pa man niya magagawa yon, baka ubos na siya ng mga pating. You gotta be kidding me, Enrique. Fortunately, I'm not. Nakangisi nitong tugon. And who gave you the right to bring me here? This is kidnapping. I believe I don't need anybody's permission to bring you here, Sandra. You are my wife, so technically, I have all the rights that you're talking about. She rolled her eyes on him. Heto na naman sila kung makapagsalita ang lalaking to ay parang isa lang siyang bagay na pag-aari nito. Maya-maya pa ay naalala niya si Sancho. Nasaan si Sancho? Anong ginawa mo sa kanya? Galit niyang tanong. Bakit ba masyado ka nag-aalala sa taong yun, Sandra? Ganun ba siya kaimportante sa'yo? Mariin niyang tinitigan si Enrique. Kung hindi lang nito sinabing pinaglaruan lang siya ng lalaki noong nasa Isla Dominica pa lang silang dalawa, ay iisipin na niyang nagsiselos ito. Pero pagkatapos ng sinabi nito, ay alam niyang imposible yon. Yes, he is important to me, kaya hindi kita mapapatawad kapag may ginawa kang masama sa kanya. Puno ng tapang niyang sagot. Ngumisi lang si Enrique bago tumingin muli sa kanya. Nagbigay ka lang na mas maraming dahilan para tapusin ko ang lalaking yun. Anito sa katinalikuran siya. What? Gulat niyang tanong at hinabol ang lalaki na papasok sa kabahayan. Let me go home, Enrique. Uwi mo ko ng Maynila. Nobody's gonna go home, Sandra. Nababaliw ka na ba? Iuwi mo nga ako sabi eh. Nanggagalaiti niyang sigaw. She can't stay with him for so long dahil delikado ang puso niya kapag nagkaganon ng sitwasyon. She might fall for him again o nakaaho na nga ba siya? Baka mas lalo pang malunod. Ganun ang tamang description doon. Para ano? Para puntahan ang lalaki mo? Bahala ka kung ano ang gusto mong isipin, Enrique. Basta ang gusto ko ay iuwi mo ko. No. What no? Hindi ka ba nakakaintindi? Iuwi mo ko ng Maynila. No one's going home hanggang sa matutunan mo kung mahalin muli at kalimutan ang lahat tungkol sa walang kwenta mong bodyguard na yon. Natigilan naman siya sa huling sinabi nito. Tama ba ang pagkakarinig niya? Paiibigin siyang muli? This man is really beyond imaginable to understand. Tingin mo mahuhulog ulit ako sa'yo? After cheating on me? Over my dead body, Enrique? Bakit mo ba laging ipinipilit na niloko kita? Kunot noong tanong ng lalaki. Maang-maangan? Ganun ba ang drama mo? I saw you with my own eyes, Enrique. Magkasama kayong dalawa ni Dulce na lumabas ng motel. Ano sa tingin mong iisipin kung ginagawa niyo doon? Prayer meeting? Mas lalo lang umusok ang ilong niya nang makita ang pinipigil ang ngiti sa mga labi ng lalaki. You think this is funny? No. Kunway formal nitong sagot kahit halata pa rin ang pinipigilan nitong ngisi. Binibigyan mo lang ako ng maraming dahilan para kamuhian ka, Enrique.
At kahit anong gawin mo, ikulong mo man ako dito buong buhay natin, hinding-hindi kita pagbibigyan sa gusto mo mangyari. She already promised herself na magmumubuo na siya kahit pakasal na silang dalawa at kailangan panindigan niya yon in order to save herself from getting hurt again. Let's see about that, my dear wife. Puno ng kumpiyansa nitong pahayag. She put a goody-goody expression on her face para ipakitang hindi siya apektado sa kung anumang pinagsasasabi nito. And for the record, I never cheated on you, Sandra. Napalunok siya habang nakamasid sa asawa. Sinsero ang pagkakasabi nito at nawala rin pati ang mapaglarong ekspresyon ng lalaki kaya hindi niya maiwasang maniwala dito. Niloko ka na niya dati, Sandra, at gagawin niya ulit yun kapag nagpadala ka. Sigaw sa isang bahagi ng kanyang isipan. And you expect me to believe that? Isang buntong hininga ang pinakawala ni Enrique bago ibinaling ang tingin sa karagatan. Nag-apply si Dulce ng trabaho sa motel na yon at alam kong hindi ito papasa. Yun ang dahilan kung bakit ako mismo ang pumunta sa may-ari ng hotel at ginamit ang aking koneksyon para makuha ang babae. Paliwanag nito at muling inilipat ang tingin sa kanya. Maaaring hindi kasing husay ng iniisip natin si Dulce, pero may sakit si Aling Norma at kailangan niyang trabaho para masustentuhan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dagdag pa ng lalaki. Napakurap na lang siya sa narinig. Hindi niya alam ang bagay na yon dahil masigla namang si Aling Norma at palabiro. Hindi halata sa ginang na may dinaramdam ito. Hindi ko alam na nandun ka at kung anong nakita mo pero hindi ako nakipagtabi sa ibang babae. Oo, nagsinungaling ako sa iyo tungkol sa pagkatao ko pero never kitang niloko. Simula nung nag-date tayo hanggang sa ikasal tayo, Sandra. Pagtatapat nito, she was lost with what she heard right now at hindi niya alam kung ano ang isasagot sa asawa. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin sa ngayon at hindi kita pinipilit. Alam kong gagawin mo to balang araw. Huling kataga nito bago siya tinalikuran at naglakad palayo. Ilang sandali pa siyang nakatayo sa kinaroroonan niya bago hinabol si Enrique. Nandito na sila sa confrontation era kaya lulubusin na niya. Enrique, sandali. About Nicole. Is she really not your girlfriend? Kaagad siyang nakaramdam ng pagsisisi sa kanyang ginawa. Ngayon ay halatang halata na talaga siya na may feelings pa siya sa kanyang asawa. Nais na lang niyang sakupin na ng lupa dahil sa kahihiyan. Sumilay naman ang isang mapanuksong ngiti sa labi ni Enrique na mas lalo niyang ikinaasiwa. Si Nicole ay isang kakilala lamang, Sandra, at wala nang iba pa. Ganun ba? Yes, sagot nito at tiningnan siyang maigi. Is there still anything else bothering you? Ha? Nako, wala na. Papasok muna ako sa loob. Pagmamadali niya at nilampasan ng lalaki. Pagkarating niya sa loob ng silid ay hindi niya maiwasang mapangiti. Wala naman pala siyang dapat ipag-alala. Maya-maya pa ay natapik niya ang kanyang noo. Why is her heart celebrating? Enrique didn't say that he loved her, right? Sa isiping yon ay muli siyang nanlumo. Sana pala ay pati yon tinanong niya rin para hindi siya mag-iisip ng ganito at mangangapa sa dilim. Hindi niya alam kung ilang oras ang itinagal niya sa loob ng silid. Nahihiya siyang lumabas pagkatapos ng itinanong niya kanina. It's fine, Sandra. You were just asking, okay? Kausap niya sa sarili. Maya-maya pa ay tumunog na ang kanyang sikmura dahil sa gutom. Hindi rin niya alam kung gaano siya katagal nakatulog. Anong klase ng gamot kaya ang itinurok sa kanya at hindi man lang siya nagising sa buong biyahe? Tamad siyang tumayo at dahan-dahang idinikit ang tenga sa pintuan. She was hoping that Enrique wasn't around o di kaya ay sana nasa kwarto nito ang lalaki para hindi niya ito makasalamuha. Nang wala siyang marinig na kahit ano ay dahan-dahan siyang sumilip sa labas. Pero isang malakas na amoy ng steak ang sumalakay sa kanyang ilong. Mas lalo lang kumalam ang kanyang sikmura. Sinundan niya ang pinanggalingan ng amoy at natagpuan niya si Enrique habang busy sa kusina. Nanatili siyang nakasilip sa lalaki, samantalang abala ito sa pagdadesign ng pagkain. Napangiti siya na mapagtantong, ginagaya nito ang style ng mga fancy restaurant sa kanilang plating. Stop peeking at me at lumapit ka na dito. Nanlaki ang kanya mga mata nang tawagin siya ng lalaki. She managed to walk silently and he still noticed her. Ang talas naman ng lalaking to. Wala siyang choice kundi dahan-dahang naglakad palapit sa countertop. What are you cooking? Kunwaring tanong niya. Steak.
Sagot nito at maingat na inilapag sa kanyang harapan ng pagkain. It looks like a steak from a fancy restaurant. I didn't know you can act like a chef too, aside from being a businessman. She wasn't lying though. Never mentioned the aroma she smells really makes her hungry and want to ravish the food immediately. May nagtuturo sa akin na gawin to. Kapalit ng pangako kong hindi ako magtatayo ng restaurant na tulad ng pag-aari niya. Naiiling nitong kwento. Sinubukan niya iyong tikman at napatangu-tangu agad. This really tastes good. Dapat ipakilala mo ako sa kanya para naman may matutunan akong ibang putahe. No. Nag-angat siya ng tingin sa naging sagot na Enrique. Is there a problem with it? Yes, I mean, no. Kamot ulo nitong tugon kaya hindi niya maiwasang titigan ang nakakatuwang reaksyon nito. Is this man jealous? Kung may gusto kang matutunan, you can tell me and I'll ask him tapos ituturo ko sa'yo. Bakit mo naman gagawin yon kung kaya ko naman siyang tanungin na mag-isa kapag ipinakilala mo ko sa kanya? Nakangisi niyang tukso. Just eat, Sandra. Naging maayos naman ang buong pagkain. Sa totoo lang, namimiss na niya ang ganitong pangyayari sa buhay niya. Parang bumabalik sila sa nakaraan where they used to be lovers. Bakit mo nga pala naisipang magluto ng ganito? Nag-effort ka pa sa paggawa ng ulam na kasing ganda ng isang to. Naisip ko lang na gusto kitang dalhin sa mga magagarang restaurant noon. But then again, I can't bring you right now. Kaya gumawa na lang ako ng ulam na simpleng magpapaalala sa iyo sa ganyang lugar. Alam mo namang sikat ang mga steak. Mahabang litanya ng lalaki. Enrique? Just eat, Sandra. Tapusin mo ng pagkain mo para makapaghugas ako ng pinggan mamaya. Ako nang maghuhugas, Enrique. Marunong pa naman ako. No. All you need to do is rest, Sandra. Who knows? You might use that energy for something more valuable and interesting later on. Makahulugan itong patutsyada. Agad naman siyang pinamulahan ng pisngi sa tinura ni Enrique, kaya napayuko na lang siya at ipinagpatuloy ang pagkain. As what Enrique said, ito nga ang nagligpit at naghugas ng kanilang pinagkainan habang wala siyang ginagawa at nakaupo lang sa counter. Maya-maya pa ay nagpaalam siya sa lalaki na mamamasyal muna sa labas. The sunset is getting visible, kaya naisipan niyang umupo sa buhangin habang nakatanaw sa karagatan. Hindi nagtagal, ay naramdaman niyang umupo din si Enrique sa di kalayuan sa kanya. How long have you owned this place, Enrique? Tanong niya matapos ang mahabang katahimikan sa pagitan nila. Not that long ago. Bakit ka bumili ng ganito? Because beaches reminds me of you. Tugon ng lalaki. Dahan-dahan naman siyang napalingon dito at nahuling titig na titig sa kanyang asawa. Why do you say so? Nagsimula tayo sa beach, remember? Nung nakita mo kong nakahiga at walang malay. Bigla siyang na-curious sa kung paano ito nawala ng malay sa dalampasigan. Ang naalala niya kasi ay may sugat ang lalaki sa noo at ilang galos sa muka. Sinadya mo bang saktan ang sarili mo nung nahanap kita? Yes, I did. Napakagaling mong aktor, Enrique. At galit na galit ako sa'yo dahil ginawa mo kong mulala na nag-aalala sa kalagayan mo noon. May diin niyang pagkakasaad. I'm sorry, Sandra. I really do. Paano ko nakakasigurado na totoo ang sorry mo? Sinong nakakaalam kung anong iniisip ng lalaking to ngayon? Hindi ako madalas mag-sorry sa kahit kanino, Sandra. Lalo na kung hindi ko talaga sinasadya. Ganyan ako at ang nakikita mo ngayon ay ang totoong ako at hindi ang Elias na kilala mo. Bahagya siyang nasaktan sa sinabi ni Enrique. Pwede ba niyang hilingin na sana maging Elias na lang ulit ito? Pero ano bang ibig mong sabihin sa pagbili ng islang to dahil naaalala mo ko? Sabi mo hindi mo ko mahal. You're making me confused right now. Naguguluhan niyang wika. Ang labo naman kasi ng lalaki. Taliwas sa sinabi nito dati ang lumalabas sa bibig nito ngayon. Because I lied when I said I didn't love you. Again? Ilang kasinungalingan pa bang meron ka, Enrique? Pagod niyang tanong. Mas mabuti na rin yung mapaghandaan niya kung sakali para hindi siya mabigla. Yun lang, Sandra. I was just jealous. You see? Palagi kayong magkasama ng bodyguard na yon. Every damn day ay nakikita ko kayo kahit saan kayo magpunta at sobrang sweet niyo pa. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? You're following me? Yes, Sandra. Araw-araw kong ginagawa para lang masilip ka kahit sa malayo. Alam kong kamumuhian mo ako because I lied. And I hate you for leaving me and deciding to marry a man you didn't know from the start. Hindi niya maiwasang mapaluha ng dahil sa narinig.
Habang siya ay abala sa pag-aayos ng kanyang nasirang puso, ay nasa paligid lang pala niya si Enrique. Nagmamasid. Sancho and I are friends, Enrique. He was a good man. No, I still don't like him around you, Sandra. Nakasimangot nitong Saad. You're really jealous of Sancho, aren't you? Mas lalo lang nalukot ang mukha ni Enrique sa sinabi niya. Hindi ako magsiselos dahil lang sa bodyguard na yun, Sandra. Talaga? Sige, sabi mo eh. I'm serious here, woman. Oo na, naniniwala na ako, sir. Sarkastiko niyang tugon. I love you, Sandra. Biglang Saad ni Elias. Natigilan siya bigla at napatitig sa asawa. Seryoso ba talaga ito this time? You said it before, Enrique, and then you lied to me all throughout the entire time. Sinadya ko talaga yun, Sandra. Seryosong wika nito at kinuha ang kanyang kamay saka inilagay sa tapat ng puso nito. Dinig niya ang malakas na tibok ng puso ni Enrique. You have a loud heartbeat, sir. It's really loud, Miss Hipolito, because my heart is screaming for your name. Banat nito. Natawa naman siya. She didn't expect that pick-up line though. May tamis din pala ito sa katawan. Akala niya, puro kasinungalingan lang. I think I heard the same heartbeat before too, and you still lied. Do you know why you heard the same heartbeat now and before? Okay, why? Because I may have lied about everything, except for one. My heart never did lie when I told you I love you the first time. On the night of our first date, Sandra. I love you before. That made the same heartbeat today because I love you still too. Anito sa paos na boses habang sumalubong sa kanya ang malamlam na asul nitong mga mata. Pareho silang nakatitig sa isa't isa habang nangungusap ang mga mata at unti-unting inilapit ni Enrique ang mukha nito sa kanya. Pwede ko bang hagan ng asawa ko? Tanong nito, sobrang lapit ng mukha nito sa kanya at konting galaw na lang ay maglalapat na ang kanilang mga labi. How can I say no to you? Agad na sinakop ni Enrique ang kanyang labi. Naninibago siya. Nasanay kasi siya dati na marahas at parang uhaw kung humagkan si Enrique. Kaagad niyang ipinikit ang kanyang mata at iniyakap ang mga braso sa batok ng asawa. I miss you, Sandra. I miss you too, Enrique. She opened her eyes and met his electric blue ones at sa kanilang mga titig ay alam na nilang pareho kung ano ang gusto nila. Napakabilis na mga pangyayari. Natagpuan na lang niya ang sarili sa kama na nakahiga habang si Enrique naman ay abala sa paglalakbay sa katawan niya. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang kanyang muka, kaya't sinabunutan na niya ang asawa para doon kumuha ng lakas. Do you miss this, agapi mo? Do you miss my kisses? My touches? Makahulog ang bulong nito sa kanya. Dati ay naiilang siya tuwing nakakarinig ng ganito, pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Mas lalo lang siyang nagiinit sa mga tanong ni Enrique at hindi niya maiwasang masabik na maulit muli ang kanilang pinagsaluhan dati. Yes, I miss you. I miss this. Pag-amin niya at maya-maya pa ay naramdaman niya ang kasangga ng asawa at nagsimula na itong umatake. Wala nang sinayang na oras si Enrique sa pagsakop sa kanya hanggang sa sabay nilang naabot ang sukdulan. Pabagsak na nahiga ang kanyang asawa sa kanyang tabi nang may munting ngiti sa mga labi. That was hot. Komento nito. Napasiksik naman siya sa pawisan nitong balikat. Si Aga po, Sandra. Mahinang bulong ni Enrique. Nag-angat siya ng tingin at sinalubong ang mga mata nito. What does it mean? Kanina pa niya napapansin ang asawa na nagsasalita ng mga katagang hindi niya naiintindihan. It means, I love you. Anito sa kahinaplos ang kanyang pisngi. Really? What kind of language is that? Greek. Oh, I forgot. So you're literally a Greek god? Nakangiti niyang wika. I guess I'm really that handsome. Nakangisi din itong sakay. Umikot ang kanyang mata dahil sa kahambugan ng asawa. How about the pet name you're calling me? That, Agapi mo? Yup, anong ibig sabihin nun? It means my love. Napatango naman siya. Dapat pala mag-aaral na ako ng lengguwahe mo para may ideya na ako kung anong pinagsasasabi mo. Maybe you should study with me, my love. Pilyo nitong sabi sa kahinawakan ng kanyang hinaharap. Enrique? What? I'm just touching what's mine. Tumigil ka nga, baka saan mapunta to eh. Nalakday ang kamay ni Enrique patungo sa kanyang bewang. I just miss you so much, Sandra.
Ilang gabi ako nagtimpi na hindi ka puntahan sa silid mo. Talaga? Hindi halata ha? Kung makaasta ka parang ayaw mo kong makita. Muli nitong hinaplos ang kanyang pisngi. You don't know how much effort I've put just to act cold and heartless sa gapi mo. Muling naglakbay ang kamay nito sa kanyang itaas. Pagod pa ako, Enrique. Nakasimangot niyang reklamo. Isang mahinang tawa ang pinakawala ng asawa bago siya niyakap ng mahigpit. Okay, I'm sorry. Good night, agapi mo. Napangiti si Sandra habang hinahanda ang mesa para sa kanilang hapunan. It's been days since both of them are okay. Kung tutuusin ay parang nagsisalbing honeymoon na nila ang nangyayari ngayon. Pagkatapos niya sa kanyang ginagawa, ay napansin niyang wala si Enrique sa salas. Sinubukan niya ring hanapin ang asawa sa loob ng kanilang silid, pero wala din ito doon, kaya napagpasyahan niyang tingnan sa labas. Natanaw niyang walang tao sa dalampasigan, kaya umikot siya sa likod ng beach house at nagulat nang mapansin na may munting lighthouse pala doon. She was surprised, pero marahil ay sadyang magulo lang ang utak niya noong mga nakaraan para mapansin yon. Tumingala siya at nakita si Enrique sa taas na parang may kausap sa cellphone. There you are! Nakangiting bulong niya at tumakbo na paakyat sa taas. Pagkarating niya sa taas ay siya namang pagpihit ng asawa paharap. Hey, kanina pa kita hinahanap. Bungad niya at yumakap rito. The dinner is ready. I'm sorry Sandra, may tinawagan lang ako. Anito saka siya hinagkan sa noo. Sino? Sa opisina ba? Nope, it's Dad. Bakit daw? Usisa niya at napatingin sa cellphone na hawak nito. It's about the election campaign. Is he going to run again? Yeah. Pagod nitong sagot. Anong posisyon ang tatakbuhan niya? Damn presidency. Really? Namilog ang mga mata niya sa sinabi nito. Well, she's not much into politics, pero alam niyang malakas ang laban ng daddy ni Enrique sa darating na eleksyon. Nox naman, President's son ka na po pala in the future. Tipid na mga umiti si Enrique at bahagya pang umiling. Are you excited for it? Of course. Sino ba namang hindi, di ba? Isa ka na sa mga bigating pangalan sa buong Pilipinas kapag nagkataon. Umangat ang isang kilay ni Enrique sa kanyang sinabi na para bang may mali sa naging pahayag niya. What's with that look? You must have forgotten that your husband is a well-known business tycoon, Mrs. Hipolito. Anito sa mapaglarong tono na nagpangiti sa kanya. Parang hindi dumaan sa pagtatago ang lalaki eh. Tinagurian nga itong Hipolito's hidden treasure. Hay nako Enrique and his ego. Naiiling niyang tugon sa kayumakap ng mahigpit sa bewang nito. I'm just telling the truth, Sandra. Sa sinabi mo, parang pinamumukha mo sa akin na isa kong walang sinabing nilalang. Siguro nga ay marami pa siyang hindi alam tungkol sa asawa niya. Pero ayos lang. They still have all the time in the world to know each other. Ang OA mo naman? Natatawa pa rin niyang saway. You're really looking down on me, ha? Pagbabayaran mo to, Mrs. Hipolito. Nakangisi nitong pahayag at pinagahagkan siya sa balikat. Stop it, Enrique! Nakikiliti ako. Binuhat siya ng asawa habang pababa sila sa lighthouse hanggang papasok sila ng kabahayan. Maingat siya nitong inilapag sa upuan nang mapansin niyang hindi pa ito umuupo. Wait for me here. Anito kaya nagtataka niya itong sinundan ng tingin habang papasok si Enrique sa loob ng kanilang silid. Anong ginagawa mo doon? Tanong niya pagkabalik nito. Naintriga siya sa kislap na mga mata nito na iba talaga ang ibig sabihin nito. I know that this may be a bit late, but I want to give you this. Agapi mo. Napatakip siya sa kanyang bibig nang buksan na ni Enrique ang velvet box. It was a white gold ring with a big electric blue diamond stone. It was like she was staring in his eyes as she watched the ring twinkle when hit by light coming from the lamp. Oh my God! I won't ask you to marry me because we already did it, but I want to ask you this, agapi mo. Anito at kinuha ang singsing sa loob ng kahon. Will you stay with me forever, Sandra? Tanong nito pagkatapos ay dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. Tuluyan nang nalaglag ang kanyang pinipigilang luha sa kanaiiyak na tumango. Yes, I will. Tugon niya dito. Marahang isinuot ni Enrique sa kanyang daliri ang napaka-eleganteng engagement ring na nakita niya sa buong buhay niya. It was so beautiful, Enrique. She was so fascinated by the ring. Do you like it? Of course. Sino ba namang hindi magugustuhan ng ganito kagandang singsing? Is this personalized?
Nakangiti itong tumango. Ito ay isang pamana ng pamilya, sweetheart. Ibig mong sabihin, nanggaling ito sa yumao mong ina? Yeah. Ayaw mo ba? No. I love it more, Enrique. This came from your beloved mother, kaya mas lalong gusto ko to dahil alam kong mahalaga to sa'yo. Enrique's eyes beam with happiness. Kaya mas lalong lumobo sa tuwa ang puso niya. Nakangiti niyang pinagmasdan ang kanyang kamay habang suot ang engagement at wedding ring niya. Dati namang wala ang mga yon, pero pakiramdam niya ay biglang naging kumpleto ang kanyang mga kamay. The ring seems to be in the right place at this moment. Thank you, Agapi mo. No, it's me who wants to say thank you, Enrique. Thank you for making me feel loved and special. You don't know how happy I am tonight. Hinaplos nito ang kanyang pisngi kaya napapikit siya habang dinadama ang init na hatid nito. I love you, Sandra. You are the biggest thing that ever happened to me. Whatever happens in the future, please stay with me or you'll be the death of me, my wife. Isang mahinang palo sa balikat ang ibinigay niya dito. Stop talking about that. I don't like hearing it. Nakasimangot niyang saway. Alam niyang lahat ng tao ay may kanya-kanyang katapusan, ngunit hindi niya ito gustong marinig. Sa isiping yun ay agad niyang naaalala ang daddy niya. Kumusta na kaya ang mga ito? Huli niya itong nakausap ay noong kinabukasan pagkatapos ng kasal niya. Enrique, do you know where my phone is? I left in my car in Manila. Nalungkot siya sa narinig. She missed her daddy at gusto niya itong kausapin. Can I use your phone instead? I badly want to talk to dad. Hinaplos naman ito ang kanyang pisngi. Stop worrying about that, okay? Nakausap ko ang dad mo kanina at sabi niya ay ayos lang sila. Ipinagbilin din niya na wag silang istorbohin ng mami mo. She believes him, but she still want to hear his voice. She wanted to tell him how happy she is right now. But I want to talk to him. Please, kahit sandali lang. Muli niyang pakiusap. Isang buntong hininga ang pinakawala ng asawa bago ibinigay sa kanya ang cellphone nito. Ilang beses na niyang sinubukang i-dial ang numero ng kanyang daddy pero hindi pa rin ito makontak. Hindi man niya sinasadya ay iba ang pakiramdam niya. Are you really sure na nakausap mo si daddy? Nasaan daw sila ngayon? Sunod-sunod niyang tanong. They are still in Barcelona. Your parents are having another honeymoon. Uso pa ba yon? Of course. Ikaw ba kapag tumanda tayo, ayaw mo nang mag-honeymoon ulit? Tumigil ka nga, Enrique. Kung ano-ano na lang iniisip mo. Pairap niyang tugon. The night ended with her having mixed emotion. She was happy, yet still bothered. Ipinikit na lang niya ang kanyang mata at pinilit ang sarili na makatulog habang yakap-yakap siya ni Enrique. Maya-maya ay palabas siya ng banyo nang makita ang asawa na inililigpit ang mga gamit nila, kaya agad siyang lumapit dito habang nagtataka. Enrique told her last time na mananatili pa sila doon ng ilang araw, pero bakit ngayon ay parang aalis na sila? Nag-e-empake ka? Aalis na ba tayo? Yes. Kamot noon itong tugon. Enrique was a bit agitated kaya mas lalo lang siyang nagtaka. Ayos ka lang ba? You seemed anxious. It's just, may problema sa opisina kaya kailangan na muna nating umuwi. Okay, sige. Pagsang-ayon niya at kumuha ng damit para makapagbihis na. Paano nga pala tayo aalis? A chopper will be here soon to pick us up papuntang Santorini Airport. Tumango na lang siya at inatupag ang pagpapalit ng damit. Mauuna na sana siyang lalabas ng silid nang bigla na lamang siyang kinabig ni Enrique ng isang mahigpit na yakap. Hey, what's wrong with you? Natatawa niyang tanong. Enrique was really off today. Nothing. I just want to feel you that I'm always here. Sabihin mo nga, may problema ba? Nothing. Buntong hininga nitong sagot, saka siya sinipat ng tingin. Just remember that I love you so much, Sandra. No one else. Only you. And I'll be with you no matter what. Ano ka ba? You're talking as if mawawala ka sa akin eh. Uuwi lang naman tayo. Saway niya sa lalaki at bahagya niyang itinulak pero hindi siya nito pinakawalan. Stay still, Agapi mo. Just a little more seconds. Naguguluhan man ay naiiling niya itong pinagbigyan. Enrique is weird today honestly pero hinayaan na lang niya yon.